Sino ba ang minumura ni Duterte noong panahon na yun? Nung siya ay presidente. Sa bawat mura ni Presidente Duterte noong taon na yun, bilyong piso ang naibabalik sa inyo. Bakit ko nasabi? Sabihin ko na, Lucio Tan, I will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what? Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges. Ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pag-aresto sa may-ari ng Mighty Corporation dahil umano sa economic sabotage. Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Pinagbabayad ang gobyerno ng Pilipinas ng bilyong piso dahil sa lugi ng mga water concessionaire. Sa ruling nitong Nobyembre, pinagbabayad ang Philippine government ng 7.39 billion pesos sa Manila Water dahil sa pagkalugi ng Manila Water mula June 1, 2015 hanggang November 22, 2019. Noong October 2018 naman, pinagtibay ang 3.4 billion pesos na arbitral award para sa Maynilad para sa lugi raw nito mula March 11, 2015 hanggang August 31, 2016. Sinisingil ako ng 7 billion na lugi nila. Sabi ko sa cabinet member, sila sekretarya nyo, sabihin mo sa mga putang ina nila, ni 5 centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Do not force my hand into it. Ipit-ipitin nyo ako ng kaso. TRO dito, punta kayo sa korte, pigilan ako. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabihin ko sa inyo, ayaw ko, pero pag pinilit ninyo ako, one night, hulihin ko silang lahat. Papile ko to. Economic sabotage, and I will arrest them. Sign it. If you don't, then there is no water. I will order the military to take over. And I will nationalize the water issue, and then I will file the corresponding charges, maybe plunder. Hindi na raw hahabulin ng Manila Water at ng Maynilad sa gobyerno ang bilyon-bilyong pisong danyos na ini-award sa kanila ng Permanent Court of Arbitration sa Singapore. Para yan sa hindi na ipatupad na taas singil sa mga nakalipas na taon. Hindi na rin daw itutuloy ang nakaambang water rate hike sa Enero. Hindi nyo na po ba sisingilin yung 7.4 billion? Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sang-ayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa kagustuhan ng Presidente. Wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Hindi na rin daw muna itutuloy ng Maynilad at Manila Water ang nakaambang taas singil sa Enero. Nung siya pa ang nakaupo, ramdam natin ang kaligtasan pagkat dahil sa kanya ang krimen ay nabawasan. Mga adik inorasan at sila ay pinasuko. Sa bayan kong Pinas, siya ang tunay na may puso. Ngunit ngayong tapos na ang kanyang panunungkulan. Kung tratuhin ng gobyerno parang salot sa lipunan. Siya'y pinagkaisahan ng mga nakaupo. Sa laban mo kasama kaming mga taga-Cotabato. Ganito ba talaga ang batas sa Pilipinas? Sino pa yung nasa tama ay siya ba ang nakaposas? Puti pa yung mga adik, meron kayong malasakit. Paano naman yung ginahas at pinatay ng adik? Saguna niya nakasambi ang pagkamalapat silak. Mimbaso bang imatay no tagaw ang makagilag? Araw-araw may patayan na tila babaligsahan. At ang mga mahihirap ay lalo pang nahirapan. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Sa laban mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Duterte said, galit kayo sa akin dahil ginawa kong 10 years ang passport. Galit kayo sa akin dahil ginawa kong 10 years ang seaman's book. Galit kayo sa akin dahil ginawa kong 10 years ang driver's license. Galit kayo dahil libre na ang tuition fee sa public school. Galit kayo dahil nadagdagan ang sweldo ng military at pulis. Nagalit kayo dahil binigyan ko ng pagkakakilala bilang mga bayani ang Sub 44 na nasawi sa panahong unang administrasyon na kinalimutan lamang
Galit kayo kasi naipasa ang batas dagdag pensyon sa SSS. Galit kayo dahil naipasa sa batas na mabigyan ng suporta ang mga senior citizen na walang SSS pension. Nagalit kayo dahil napalapad o na road widening ang mga kalsada sa mga tourist spot ng buong bansa. Nagalit kayo sa mabilisang aksyong pabahay sa Marawi na itinago ng media. Nagalit kayo sa naipatayong gym na world class sa Clark kung saan lahat ng manlalaro ng bansang Pilipinas ay hindi kailangan dumayo sa ibang bansa. Nagalit kayo dahil nakapagpasurrender ako ng mga drug addict na ang bilang ay 1.3 million mahigit na sa Pilipinas lamang nangyari sa buong mundo. Nagalit kayo dahil nilagdaan ko agad ang freedom of information sa pag-upo ko. Nagalit kayo dahil naipamahagi ko ang ilang lupain sa Hacienda Luisita. Nagalit kayo dahil nabawasan ng mga drug addict. Nagalit kayo dahil ang dami kong proyekto at hindi kayo makakurakot. Nagalit kayo dahil luminis na ang Ilog Pasig. Nagalit kayo dahil luminis na ang Manila Bay. Nagalit kayo dahil malinis na ang Boracay. Nagagalit kayo dahil ang dami ko nang nagawa para sa ating bansa. If they want to arrest me, I will go to them. I'm all for that. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, that does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero paglikado yung aligaya, muna lang magpahinga na. Warrant yan, nakapapil yan, alam naman natin. Kung ikaw ay kidnapper, kahit anong kaso mo, nakapapil yan. Bakit naka-cellphone? Paano ma-authenticate? Kung Photoshop yon o screenshot lang ng kahit ano. Yung nagbibigay mismo ng warrant general, alam niya na dapat papel yun. So nirereklamo ng ating mga abogado, dinala sa Supreme Court. Binilisan naman ng Supreme Court, umakto naman sila. Nagbalita ngayong hapon na mag-i-issue ng TRO. Bakit pinrepair pa yung eroplanong yon para sa pilitang isa kayang Pangulong Rodrigo Duterte? Kahit dumating dito ngayon yung TRO, ano mangyayari na itakas ng Pangulong Rodrigo Duterte? Ano pong sunod na hakbang natin, sir? Tayo, hindi natin alam kung anong hakbang ng ating mga leader. Siyempre, ang inaasahan natin, si Vice President Sara Duterte. Pero masabi ko sa ating mga kababayang Pilipino, ang hina naman natin, na-experience na natin magkaroon ng isang presidente na talaga namang nilabanan lahat ng mga durugista at kriminal sa ating bansa. Talagang pinahina ang mga NPA na terorista na pumapatay sa ating mga pulis at sundalo. Sa panahon lang niya naubos yung mga batalyon at balangay ng NPA. Hinayaan pa nating maidala sa ibang bansa yung Pangulong yon. Wala man lang tayong pasasalamat. Wala man lang nagtulungan dito para sirain yung gate para mailigtas si Rodrigo Duterte. Hinayaan lang natin maisakay at hindi na natin makita muli yung presidente nating yon. So mananatili tayo dito, sir? Mananatili dito ba tayo? Mananatili tayo para mapali si Marcos. Inaantay natin kung anong balita. Pero yun ang problema, nag-aantay lang tayo lagi ng balita. Nandiyan na mismo yung Pangulo ng Pilipinas, nasa labas lang. Nandito lang tayo maghapon. Nagbalita na yung Supreme Court na mag-i-issue ng TRO para hindi ilipat si Pangulong Duterte. Hinayaan pa natin yung general na yon na gusto maging Chief PNP agad, na isakay si Pangulong Duterte para lang sa kanyang pangarap. Napakawalang utang na loob natin mga Pilipino kay Pangulong Rodrigo Duterte, kaya sa isang Pangulo na halos ubusin ng teroristang NPA, halos ubusin ng mga turugista at kriminal na bumibiktima sa ating mga pulis, sundalo at mamamayang Pilipino. Hinayaan lang natin itakas ang Pangulong Duterte papunta sa ibang bansa. Isurrender sa mga dayuhan. ICC na mismong si Pangulong Trump na Amerika hindi niya nire-recognize ang ICC. Napakaraming politiko sa Pilipinas na kurakot, na after mangurakot gusto makatakas ng Pilipinas. Hindi natin pinapatakas, may hold departure order. Nandiyan ang Presidente Duterte, ayaw lumabas ng bansa, gusto kasama tayo mga Pilipino. Sa pilitang isinakay sa aeroplano, pinipigilan na ng Korte Suprema. Napakahina naman natin mga Pilipino. Talaga namang, kung ganun talaga napaka-failed ng ating estado.
sir, sa pangyayaring ito, sir, may mga nagkamali ba dito? May mga dapat kasuhan na opisyal? Hahanapin natin lahat, isa-isa yung mga yan. At ngayon, wala tayong masabi. 60 days election ng Pilipinas. Masabi ko sa inyo, wala sa inyong Duterte Youth Party List, tayo lang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Kongreso. Mga putang inang congressman nag-traidor kay Sara Duterte at mga politikong kurakot na nag-traidor kay Pangulong Duterte. Tandaan nyo lahat ng pangalan nila. Hindi natin iboboto yan ngayong eleksyon na ito. Dumating na po ang bagong Nang nag-isip, di ka man lang nagsikap, pinabayaan mo ang iyong kinabukasan. Pagkaganyan, di naman sila nagkulang, ibinigay ang iyong kailangan. Bakit bumagsak ka sa kalukuhan ng babayan? Lagi kang naglalasing, magulang mo'y di pinapansin. Nais naman ng nila sa iyong kabutihan. Magbago ka,